Sa isang eskinita ng Z-City, isang halimaw ang tumetakas sa eksena ng pagnanakaw. Ngunit nang siya ay ma-corner, ito pala ay tinutugis ng isang hero, na walang iba kundi si Saitama, na hindi pa kalbo. Subalit ang kanyang superhero outfit ay hindi ganun katibay katulad ng kay Superman, pero at least nasa loob ang kanyang underwear. Tinawanan siya ng halimaw dahil nawakwak ang kanyang pantalon, ngunit ito lamang ay nagpalala ng galit ni Saitama. Kaya ito, ay kumain ng mga ninakaw niyang DVD. Pumunta siya sa patahian, kung saan nadatnan niya ang isang lalaki na sinisingil ng renta ang may-ari ng patahian, ngunit nang wala itong maibigay ay nagbabala ito na babalik kinabukasan, at umalis. Lumalabas na sa tuwing nasisira ang outfit ni Saitama, ay siya ang nag-aayos nito, ng libre. Since walang trabaho si Saitama, alam din ng matanda na nagsisimula pa lang si Saitama na maging isang ganap na hero, kaya bilang suporta, ay nagdisenyo siya ng isang superhero outfit para sa kanya. Hindi niya nagustuhan. Isa daw itong masterpiece. Ngunit ayaw niya talaga. Sinabi din ng matanda na isa daw itong dream come true para sa kanya. Dahil ayaw niyang masaktan ang matanda, ay nakaisip siya ng kanyang palusot. Sinabi ni Saitama na hindi pa siya ang hero na nais niyang maging, kaya hindi pa siya komportable magsuot ng ganitong kalupit na superhero outfit. Nauto naman ang matanda. Napayas naman si Saitama. Samantala, ang lalaki kanina ay kausap ang kanyang boss tungkol sa bagong tindahan na mapupunta sa kanya, since ang mananahi ay hindi na makakabayad ng upa. Sinabi nito na hindi siya interesado sa pera, dahil siya ay may mas malalim na hangarin. Hangarin na nagtutulak sa kanya na wasakin ang lahat. Samantala, napagtanto ni Saitama ang sinabi ng matanda ay talagang totoo, na ang Z-City ay pinamumugaran na ng mga samot-saring halimaw at kriminal. Kung saan halos lahat ng tao ay lumikas sa mas ligtas na lugar, na nagresulta sa pagsasara ng lahat ng mga establishmento. Habang nanonood ng TV at nagkakamot ng puwet, biglang may kumatok sa pintuan. Bumungad sa kanya ang landlord ng apartment at naniningil ito ng upa. Kung saan 3 buwan na pala siyang hindi nakakabayad ng upa, at iminungkahi na humanap ng paraan upang kumita sa kanyang pagiging isang hero, kung hindi, siya ay matutulog sa lansangan. Kinabukasan, pumunta siya sa patahian upang kunin ang kanyang outfit. Kung saan dumaan din ang lalaki upang kunin ang titulo ng tindahan bilang kapalit ng pera ng kanyang boss. Ipinaliwanag ng matanda na humiram siya ng pera mula sa grupong ni Yaniya Loans, ngunit dahil ito ay may malaking interes, siya ay nalugi tulad ng ibang negosyo sa lugar. At kahit magsumbong siya sa batas, ang lugar kung nasaan ang mga ito, ay hindi kayang pasukin ng mga pulis. Since hindi pa ito naririnig ni Saitama, ay gumawa ang matanda ng mapa upang tukuyin kung nasaan ang lugar ng mga masasamang loob. At tama ang kanyang hinala, dahil ito ay kung saan siya nakatira. At least ngayon alam na niya kung bakit mura ang renta. Kinatok niya ang unang kwarto, ngunit nang nabosesan niya ang landlady, buti na lang, ay tropa niya si Spider-Man. Ang sumunod na kwarto, ay sa isang baklang matanda na may pink na salawal, na nagbabala na mag-ingat daw si Saitama. Ang pangatlong kwarto, ay sa 2 lalaking tamang hinala, na inakalang nabisto sila ni Saitama sa ilegal nilang gawain. Hindi naman ito pinansin ni Saitama. Ngunit nang sabihin ng mga ito na naroon siguro siya upang kunin ang mga reward sa mga ulo nila, ay naisip ni Saitama na may pambayad na siya sa kanyang renta. Kaya bumalik siya upang tugisin ang mga ito, kung saan sinunod niya naman ang isa na nasa itaas upang pandagdag sa renta. Nakita ito ng isa sa mga tauhan ng grupo at agad na pinaalam ito sa kanyang boss, ngunit huli na ang lahat dahil nakapasok na si Saitama sa loob, at hinihingi pabalik ang titulo ng tindahan. Sinabi ng boss na hindi niya pwedeng resolbahin ng puwersahan ang mga bagay-bagay, ngunit ngumiti lang si Saitama at ipinakita ang isang card tungkol sa batas para sa pagpapautang. Naging abogado naman si Saitama nang ipaliwanag nito na ilegal ang ginagawa ng kanilang grupo, at wala silang karapatan kunin ang tindahan ng matanda, kaya ibigay na nila ang titulo nito. Dahil sa galit at inis, ang boss ay nag-transform sa pinakapangit na transformation na dinaig pa ang Sailor Moon, at naging taong koi fish ito. Habang sinabi ni Saitama na hindi naman talaga ito nag-transform sa pagiging isang halimaw, kundi nagtanggal lamang ito ng damit at nagmukhang manyakol sa suot niya, nagalit ito at inatake nito si Saitama. Nang pinagyabang nito na siya ang may pinakamalaking premyo sa ulo sa lahat ng kriminal sa lugar, ay mukhang hindi ata iyon ang pinakamagandang sinabi niya. Maya-maya, kumatok si Saitama sa pintuan ng landlady.
kung saan inalok niya na maaari nitong kunin ang reward sa ulo ng mga kriminal na nahuli niya, kapalit ng bayad niya sa renta sa apartment. Ngunit sinabi ng landlady na may nagawang hindi maganda si Saitama, dahil sila, ang mga pangunahing pinagkukunan niya, ng income. Kaya ngayon, sad boy si Saitama sa Gedli. Buti na lang, dumating ang may-ari ng patahian, kung saan inimbitahan siya sa bahay nito, at napag-usapan nila ang nangyari. Nagpasalamat ang matanda sa ginawa ni Saitama na pagprotekta sa tindahan, ngunit dahil na din sa katandaan, ito ay nagpasya ng isarado ito ng tuluyan. Gayunpaman, ibinigay nito ang ginawa niyang hero outfit para kay Saitama, at sinabing maaari na siyang magretiro dahil may nagawa na siyang magandang bagay, na kaya niyang ipagmalaki. Sabay tinanggal ng matanda ang kanyang piluka, at nakita ni Saitama ang kanyang future. Kaya nang makahanap ng bagong tirahan, ay excited siyang sinukat ang kanyang bagong superhero outfit, hanggang makita niya ang kanyang sarili, na mukha daw siyang manyakol. At iyon daw ang kwento, kung paano nakuha ni Saitama ang kanyang superhero outfit. Ngunit hindi naman naintindihan ni Genos kung anong gustong ipunto ni Saitama, kaya sinabi nito na baka kailangan ng kanyang master, ng mas maganda pang outfit. Isang gabi, si Saitama ay nanonood ng pelikula ni Empoy na may temang stalker. Napapaisip si Saitama na ang pagkakaroon nga ng stalker ay talagang nakakatakot. Hindi niya maiwasang isipin, na sa dami na ng nakalaban niya ay baka ang galit ng iba, ay nauwi na sa isang pag-ibig para sa kanya. Habang napapaisip na baka nga siya ay may stalker, biglang may naramdaman siyang gumalaw sa likod niya ngunit nang tignan niya ito, ay bumungad lang ang kanyang makalat na kwarto. Samantala, sa di kalayuan, gamit ang telescopic camera, ang stalker ni Saitama ay walang iba, kundi si Genos. Kung saan 3 araw na niyang pinag-aaralan ang galaw ni Saitama, ngunit hindi pa din niya matuklasan, ang lihim ng kapangyarihan ng kanyang master. Kinabukasan, lumabas si Saitama para kumain, habang sinusundan pa din siya ni Genos. Nang makita kung gaano kamahal ang mga pagkain sa restaurant na pinasok niya, si Saitama ay nag-order ng pinakamura sa menu, ang isang platito ng piniritong patatas. Nang dumating ang kanyang order, nalungkot si Saitama dahil sa halagang 120 pesos ay may isa lamang na mahaba, habang ang lahat ay puro maiikli at matitigas pa. Samantala, si Genos ay kumbinsido na ito ang sikreto ng kalakasan ng kanyang master, kaya nang pumunta si Saitama sa banyo, ay kinuha niya na itong pagkakataon. Nang bumalik si Saitama, napansin niya ang kanyang piniritong patatas, na nawawala ang nagkakaisa-isahang malambot at mahaba. Napagbintangan niya ang kawawang waitress. Kung saan nag-alok ito na baka gusto niya makausap ang manager, ngunit napagtanto din ni Saitama na para siyang timang. Samantala sa labas ng restaurant, nandoon si Genos dala-dala ang pinakamahabang pritong patatas upang suriin, at umaasang matutuklasan na ang kahangahangang lihim na nakatago dito. Habang naglalakad pa uwi at hindi pa din makamove on sa kanyang nawawalang pritong patatas, biglang pumasok sa isip ni Saitama na talagang may stalker nga siya. Kaya pamwesto siya sa isang gedli upang magmatjag at umaasang mahuhuli ang nagnakaw ng kanyang pritong patatas. Ngunit wala naman dumating. Habang sa di kalayuan, ay kanina pa nagtataka si Genos dahil 2 oras nang nakaupo si Saitama, at iniisip na baka ito ay isa sa mga sikreto niya sa pagiging isang malakas. Nang biglang makatanggap ng tawag si Genos na tapos na ang pagsusuri sa piniritong patatas, kaya agad siyang pumunta upang makita ang resulta. Ngunit, isa lamang itong simpleng piniritong patatas. Kaya napaisip siya, na di kaya cyborg din ang kanyang master. Samantala, isang B-class criminal ang naguwisik ng kanyang lagim, na kapag tinamaan ka, siguradong tuyot ka. Biglang dumating si Saitama at agad siyang naalala ng kalaban, kung saan matagal na pala nitong hinahanap si Saitama upang makapaghiganti. Hindi naman ito maalala ni Saitama, ngunit nung napagtagpi niya ang mga pinagsasabi nito, ay nakumbinsi siyang ito nga ang magnanakaw ng kanyang piniritong patatas, at ang kanyang stalker. Kawawang kalaban, hindi na ulit siya makakapagwisik pa ng kanyang lotion. Habang nagdadrama si Saitama pa uwi, naisip niya na wala man lang nakakakita ng effort niya bilang isang hero. Nang biglang naalala niya kung nasaan na yung cyborg na gustong maging estudyante niya. Kinabukasan, dumating si Genos sa apartment upang maging estudyante ni Saitama. Sa isang bodega, nakilala ni Genos ang isang wanted na C-class criminal na si Don Pechino, at ang kanyang grupo.
Kasama rin nila ang isang lalaki na di alam ang pagkakakilanlan, ngunit bihag ito ng grupo. Sinabi ni Don Pacino kay Ginos na sabihin na nito ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa lalaking bihag nila, at isasauli niya ang isang susi na may giraffe na keychain kapalit nito. Dahil napakahalaga ng susi na iyon kay Ginos, agad siyang pumayag sa alok ng gangster at nagkwento tungkol sa kanilang pag-uusap ng kanyang master, sa isang bathhouse. Kung saan pinag-usapan nila ang iba't ibang uri ng tunog na angkop habang naliligo sa mainit na paliguan. Matapos yun, sinabi ni Saitama kay Ginos na maaari na siyang umuwi at ibinigay ang susi ng kanilang kwarto, at nagbabala na huwag niya itong wawalain. Subalit nagpasya pa din si Ginos na hintayin ang kanyang master. Napatitig si Ginos sa makinis na ulo ni Saitama, nang biglang lumingon ito at nakita ang tindahan ng hotpot. Dinner target acquired. Since kailangan ni Saitama ng mga sangkap, kinuha niya ang napakaraming discount flyers sa bulsa niya at nakakita ng nakasale na isang dekalidad na manok, ngunit hindi na sila umabot. Ngunit nakakita si Ginos ng ongoing sale sa ibang tindahan, at iminungkahi na kung maghihiwalay sila, ay aabot pa sila sa sale. Si Ginos ay patungo sa dalawang pinakamalapit na pure gold, ngunit nang maispatan niya ang isang halimaw, ay nagpa siya muna siyang tapusin ito. Subalit sa oras na nakarating siya sa pure gold, ay natapos na ang sale. Nabad trip na si Don Pacino sa kakakwento ni Ginos, at sinabing sabihin na nito kung ano ba talagang kinalaman niya sa lalaking miyembro ng Typhoon family, ngunit sinabi ni Ginos na mayroon pang kasunod, at doon niya sila nakilala. Dumating si Ginos sa pangalawang tindahan, ngunit ito ay sarado na. Tinanong niya ang lalaking dumadaan lamang. Sinabi ng lalaki na pinilit ni Don Pacino na ipasara ang lahat ng kanilang tindahan, matapos ito manggulo sa kanilang lugar. Nang biglang bumagsak ito at nabitawan ni Ginos ang susi. Doon naman pumasok sa eksena si Don Pacino at kinuha ang susi ng apartment. Sa haba-haba ng kwento ni Ginos, ay nalaman ni Don Pacino na wala talaga silang kaugnayan ng lalaking miyembro ng Typhoon family, kung saan sadyang napadaan lamang. Tama. Kaya nagalit ito, at inilabas nila ang kanilang mga baril. Nang malaman ni Ginos na sila ay mga wanted, sinimulan siyang pagbabarilin ng mga gangster. Bilang sagot, sinabi ni Ginos na huwag silang gagalaw. Kaya naging afro ang gangster. Habang iniwanan silang nognog at malupit na exit ng cyborg. At iyon daw ang kwento kung paano niya nakuha pabalik ang susi. Ngunit sinabi ni Saitama na mayroon naman daw siyang ekstrang susi, kaya okay lang naman daw. Gayunpaman, bumili na lang si Ginos ng karneng baka, at kumain pa din sila ng masarap na hapunan. At buti na lang may itlog daw si Saitama. Simula nang matalo at aksidenteng masuntok ni Saitama ang mga Dragon Balls ni Sonic, ay hindi na siya makatulog ng mahimbing. Sinabi ng kasama niyang Hunter, na anong klaseng halimaw daw ba si Saitama at palagi niya itong binabanggit sa kanyang pagtulog. Inukit niya ang mukha ni Saitama sa puno at sinimulan kalabanin ito gamit ang kanyang isipan. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang masakit na kahapon, ay hindi na siya makamove on sa tinuturing niyang karibal. Nagsimulang magsanay si Sonic sa kagubatan kasama ang isang matandang Metalgi Hunter, na naglalayo na patayin ang isang oso na nag-iwan ng peklat sa kanya. Kung saan upang matalo niya ito ay kailangan niya munang harapin at matalo ang kanyang takot. Matapos makatanggap ng payo mula sa matandang hunter, ito ay pinag-isipan ng husto ni Sonic. Ngunit naabala siya ng isang ingay, kaya agad siyang umalis upang iligtas ang isang batang baboy ramo sa isang malaking ahas. Agad niyang inatake ito, ngunit nawawala ang kanyang konsentrasyon sa tuwing nagkakaroon siya ng flashback na nagpagimbal sa kanyang mga Dragon Balls. Ngunit napagtanto ni Sonic na kailangan niya lamang tanggapin ang kanyang takot mula kay Saitama. Ginawa nilang hapunan yung baboy yung pinatay pala niyang ahas, kung saan madali naman umamo sa kanya ito at pinangalanan niya itong Inoshishi. Ito ang tawag daw sa Japanese ng baboy ramo. Pero Ino na lang daw para basic. Lalo pang pinagbuti ni Sonic ang kanyang pagsasanay upang matalo niya si Saitama, kasama ang baboy damong si Ino. Kalaunan, ay naibalik ni Sonic unti-unti ang kanyang tiwala sa sarili, at nagawang malampasan ang kanyang takot. Matapos ang kanyang pagsasanay, nagpasya na si Sonic na umalis at magpaalam. Ipinakilala ng matanda ang kanyang tunay na pangalan na si Frank, na ikinagulat ni Sonic. At bago umalis ng tuluyan, sinabi niya sa matanda na kailangan niya ng manalo sa pagkakataong ito.
Matapos umalis ni Sonic, biglang lumitaw ang oso na nagbigay ng peklat kay Frank, ngunit dahil sa takot ay hindi niya magawang harapin ito ng maayos. Nang biglang naalala ni Frank ang huling sinabi sa kanya ni Sonic, kung saan nagbigay lakas loob sa kanya upang harapin ang kanyang takot. Ngunit sa kamalasan, ay naubusan siya ng bala at tuluyan na siyang natalo ng oso. Nang sila ay gagawing hapunan na, biglang lumitaw si Saitama na naghahanap ng panghapunan. Namukhaan ni Ino si Saitama mula sa puno, kaya napatakbo ito sa takot. Pero okay lang daw, masarap naman daw ang oso sa hotpot. Kaso ayaw ni Genos. Samantala, si Sonic ay handa ng muli sa magiging sunod na laban nila ni Saitama, habang si Frank at Ino ay namangha nang makita nila ang kagubatan na nabura sa isang suntok lamang. Matapos maalala ni Bang kung paano wasakin ni Saitama ang malaking meteor, ay nagsimula ng ma-curious ang matandang Kung Fu Master sa lakas nito. Sinundan niya ang mga ito, at hindi siya makapaniwala na master ng isang Class S hero, ang isang Class C hero. Lalo siyang namangha nang inakala niyang ginagawang example ni Kalbo ang isang repolyo upang ipaliwanag ang martial arts, ngunit ipinapaliwanag lang pala ni Saitama na masarap ang repolyo kapag niluto mo sa barbecue sauce. Kaya nagpakita na siya at nagtanong kung sino ang master ni Saitama at anong estilo ang gamit nito. Ngunit sinabi ni Saitama na wala siyang master, at weightlifting lang. Lalong lumaki ang mata ni Bang. Dahil doon, ay inimbitahan niya ito sa kanyang dojo kung saan tinanggap naman ito ni Saitama. Ngunit, hindi sila pumunta. Subalit hindi sumuko si Bang, at sinundan na naman niya sina Saitama na namalengke. Nang biglang may isang truck ang nawalan ng kontrol, at agad na iniligtas ni Saitama ang inakala niyang pusa, ngunit plastic lang pala. Sa kasamaang palad, ay nagulungan ang binili nilang pagkain. Kaya ginamit itong pagkakataon ni Bang, upang mapilitan sina Saitama na pumunta sa kanyang dojo, kapalit ng libre at dekalidad na karne. Ngunit bago ibigay ni Bang ang libreng karne ay nagpasikat muna ito, ngunit mas durog yung kay Kalbo. Naisip ni Bang na hindi sila pwedeng mag-sparring dahil baka magkasakitan pa sila, kaya inaya niya na lang ang mga ito na maglaro upang maipakita ang martial arts. Inaya din ni Bang na maglaro sila ng rock paper scissors, at kung sino ang matatalo ay hahambalusin sa ulo. Si Genos ang unang susubok. Ngunit nang siya ay matalo, ay mabilis pa sa 4:00 at naging pugad ang ulo. Mukhang basic lang daw sabi ni Saitama. At nang siya na ang susubok, ay nakaisa agad ang matanda sa kanya. Hindi naman sumuko si Saitama hanggang nakarami na ang matanda sa kanya, kaya namulan na ang ulo na may ugat pa. Kaya nang nanalo si Saitama ng isang beses, ay sa sobrang gigil, nakita ito ni Bang na mukhang hindi lang ulo ang wawarakin, kaya agad siyang umalis at napakapit sa kisame. Kung saan sinabi ni Bang na ibibigay naman talaga niya yung karne sa una pa lang. Gayunpaman, inamin ni Bang na talagang napakalakas nga ni Saitama, at nakita niya ang pinakamasayang reaksyon sa mukha nito habang nilalaro ang rock paper scissors, kaya inalok niyang sumali ito sa kanyang dojo. Ayoko. Ngunit gusto pa din nilang makabawi sa matanda. Sa panahon ng pagsalakay ng mga Shokoy, ang Fubuki Group ay may na-corner na tauhan ni Deep Seeking. Ang isa ay nagyabang. Ngunit ang Shokoy ay naglabas ng asido na muntik na nitong ikalusaw, kung hindi lamang dumating ang kanilang boss, na si Fubuki. Kung saan agad niyang pinatay ang Shokoy na lobster gamit ang kanyang psychic power. Kinabukasan, ikinagalit ni Fubuki na hindi man lang nailathala ang ginawa nilang kabayanihan sa dyaryo, samantala ang iba at ang kanyang ate na si Tatsumaki na walang ginawa, ay napasama pa. Ito ay big deal para kay Fubuki. Dahil ang malampasan ang kanyang ate, ay ang kanyang pangunahing layunin. Kaya sumakay siya ng tren upang mag-emote. Doon ay nakasabay niya si Genos na namalengke. Habang nasa biyahe, ay kanina pa ito tinitignan ni Genos kung ano daw bang ginagawa nito. Baka daw may allergy. Nang biglang gumalaw ang mga kahon at nagulat ang chick. At sinabing huwag daw mag-alala. Dahil alimango lang ito para sa kanyang sensei. Nang biglang makatanggap siya ng tawag mula sa Hero Association na ang kanilang sinasakyang tren ay may nakatanim na isang bomba, at ito ay inaasahang sasabog, kapag nakarating na ang tren sa istasyon nito. Kaya agad na humingi ng tulong si Genos mula kay Fubuki, na ilabas ang mga naguguluhang mga pasahero mula sa tren, habang ang isang Class C hero na nagpresintang tumulong, ay inutusan ni Fubuki na hanapin ang bomba.
Samantala, sinubukan naman ni Genos pigilan ang mabilis na takbo ng tren, kung saan ginamit na ng cyborg ang buong lakas nito. Nang mailabas na ni Fubuki ang huling pasahero, ay nahanap naman ng babaeng hero ang bomba sa CR. Habang pinag-iisipan ang kanyang gagawin, inilabas niya muna ang babaeng Class C hero para sa kaligtasan nito. Nang makaisip na ng paraan ang nakakabatang Esper hero, ay bigla siyang nahatak palabas ng tren, habang ang cyborg ay tumilapo naman pataas sa ere. Gamit ang psychic power ng Class S hero na si Tatsumaki, dinala niya ang tren sa himpapawid at doon pinasabog ang bomba habang walang nasaktan. Matapos yun, ay kinamusta siya ng kanyang ate, ngunit sinungitan niya lang ito. Subalit mas masungit pala yung isa, tapos lumipad sa sinag ng araw. Habang naglalakad sa riles ng tren, ay sinalubong siya ng babaeng Class C hero, na nagngangalang Swim. Kung saan nagpahayag ito ng pasasalamat sa ginawa ni Fubuki, at hiniling na sumali sa kanyang grupo, kapag ito ay umabot na sa B-class rank. Kung saan tinanggap naman agad siya ni Fubuki dahil sa kanyang dedikasyon bilang isang hero. Samantala, humihiling pa ng dagdag upgrade si Genos mula kay Dr. Cosino, at nais niya ng psychic power. Ngunit tinanggihan ito ng doktor dahil out of specialty daw. Kung meron lang daw sana siyang psychic power, ay hindi sana sumabog ang mga alimango. Habang si Saitama ay kanina pa nagtataka kung nasaan na si Genos. Matapos ang hindi matagumpay na pagsalakay ng Dark Matter Gang, ang mga hero na sumali sa laban ay inanyayahan ng Hero Association sa isang resort. Ngunit nagkaroon ng kaganapan nang matagpuan si Zombie Man na patay sa sahig. At para kay Child Emperor, na isa sa mga Class S hero ang salarin. Bago mangyari ang sakuna, ang mga hero ay nag-e-enjoy sa mainit na paliguan. Ngunit si Metalbat ay hindi nasisiyahan dahil bakit daw ang mga hero na hindi naman nakiisa sa laban ay imbitado din. Ipinaliwanag ni Bang, na ang mga ito ay may mga kinaharap din na ibang kaso ng mga halimaw, kung saan nakatanggap din sila ng iba't ibang gantimpala. Kaya binara ni Flashy Flash ang nanggagalaiti na si Metalbat. Buti may kalbong nakatakip. Kinagabihan, tinipon ni Sitch ang lahat ng mga hero para sa isang pagdiriwang ng tagumpay, laban sa nangyaring pagsalakay. Nang makainom na sila, ay nagpalakihan na ng mga muscles ang mga bakla. Este siya lang pala. Habang kanina lang ay nakita pa ni Child Emperor si Zombie Man na malakas pa. Nang biglang may sumigaw at doon na nila nakita si Zombie Man na wala ng buhay. Kinalap ni Child Emperor ang lahat ng ebidensya. Inamin ni Atomic Samurai na pagmamay-ari niya nga ang katana na ginamit sa krimen, ngunit sinabi niya na iniwan niya ito sa isang pasilyo at itinanggi ang akusasyon, dahil kainuman niya si Bang nang mangyari ang insidente. Kung saan pinagtibay ito ni Tank Top Master dahil kasama niya daw ito sa inuman. Itinuro naman ni Darkshine si Puri Puri na masama ang tingin kay Zombie Man, ngunit sinabi niya na ang hot daw kasi nito at bakit naman daw niya ito papatayin kung trip niya ito. Habang itinuro naman nito si Saitama dahil narinig nito na kung susuntukin ba niya si Zombie Man ay mamamatay ito. Kung saan umamin naman si Saitama. Ipinagtanggol naman ni Genos ang kanyang master na kung papatayin nito si Zombie Man ay hindi ito gagamit ng sandata dahil susuntukin niya ito. Nang biglang naisip ni Genos na paano kung gusto lamang isihan ng kanyang master ang pagpatay dito. Ngunit sinabi ni Saitama na hindi siya ang pumatay. Habang tinitignan naman ni Child Emperor ang kinikilos ng ibang mga Class S hero kabilang na si Metalbat na tahimik ngayon. Pero sinabi nito na hindi lang daw siya morning person. Kaya tinanong nila ang waitress na unang nakakita, ngunit sinabi nito na ni-report lang sa kanila ito, ni King. Isinalaysay naman ni King ang kanyang mga nasaksihan bago at pagtapos ng sakuna, kung saan sinabi nito na siya ay naligo gamit ang sariling bathtub sa kwarto at pagtapos ay natulog na. Nang biglang narinig nila ang King Engine na sinyales daw ito, na ito ay handa ng lumaban at aatake na. Pero sa totoo lang, ito ay kabado na. Nang biglang dumating ang mainit na ulo na si Tatsumaki at sinabing silang lahat daw ay ikukulong niya. Ngunit nagising bigla si Zombie Man. Kung saan nagpatulong ito upang makaupo. Sinabi nito na sobra daw siyang nalasing kagabi, ngunit ang naalala lang daw niya ay yung katana ay lumulutang at bigla siyang tinusok nito. At ito daw ay napapalibutan ng liwanag katulad ng kay Tatsumaki. Ginisa nila ito na parang sa Senado, ngunit lalo lang ito nagalit at hindi daw siya nalasing kagabi. Sinabi ni Bang na okay naman na, dahil nabuhay naman na ulit si Zombie Man. Sabay nag-alisa na ang lahat.
Ngunit nang tignan nila ang footage ng CCTV, ay doon nila nakita na ang may sala ay si Tatsumaki, at sobra itong nalasing kagabi. Dahil alam nitong hindi namamatay si Zombie Man, ay pinagtripan niya ito kagabi. Ngunit ang totoo talagang may kasalanan ay si Saitama. Dahil sinabi ni Saitama kay Tatsumaki na hindi dapat umiinom ang mga bata ng alak, kaya mag-o-order na lang daw siya ng palamig para sa kanya. Dahil doon, ay nasaktan ang pride ni Tatsumaki at inubos niya ang isang bote ng sake hanggang malasing. Habang walang kaalam-alam si Saitama, na siya pala ang punot dulo ng lahat. Maraming salamat sa panonood.